Mananatili pa ring pangunahing learning modality sa school year 2024 to 2025 ang in-person o ang face-to-face classes. Nakapaloob yan sa inilabas na guidelines ng Department of Education kung saan nakasaad din ang mga petsang dapat tandaan ng mga estudyante at magulang. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Mahigit isang linggo bago ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong taon, inilabas ng Department of Education ang guidelines para sa mga aktibidad sa mga eskwelahan para sa school year 2024 to 2025. Sa ilalim ng DepEd Order No. 009, formal na magbubukas ang taong panuruan sa July 29 at magtatapos ito sa April 15, 2025. Mananatili bilang pangunahing learning delivery modality ang in-person learning o ang face-to-face classes. Pero maaari pa rin namang ipatupad ang blended learning at full distance learning sa mga pribadong eskwelahan sa ilalim ng DepEd Order No. 44 na nananatiling epektibo. Sakali namang magdeklara ang mga lokal na pamahalaan ng kanselasyon ng in-person classes, dapat agarang ipatupad ang blended learning para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro. Sa ganitong pagkakataon, naatasan din ang mga guro na magbigay ng mga home learning task na akma sa pangangailangan ng mga estudyante at tiyakin ang access ng mga ito sa self-learning modules. At bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase, itinakda ng DepEd ang Brigada Eskwela mula July 22 hanggang 27, habang isasagawa naman ang Oplan Balik Eskwela mula July 22 hanggang August 2. Mula November 25 hanggang 29 naman itinakda ang 5-day mid-year school break, habang magsisimula naman ang Christmas break sa December 21 hanggang January 1, 2025 at magbabalik eskwela ang mga estudyante sa January 2. Isasagawa ang end of school year rites mula April 14 hanggang 15, 2025. Imomonitor din ang pagkatuto ng mga estudyante matapos atasan ng mga eskwelahan na magsagawa ng formative at summative assessment batay sa mga petsang nakalagay sa DepEd Order. Sa huling tala ng DepEd, umabot na sa mahigit 4 na milyong estudyante sa kindergarten, grades 1, 7 at 11 ang mga nagpa-early registration ngayong taon. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, nakipagpulong ang DBM sa Teachers Dignity Coalition para pag-usapan ang mga hinaing ng mga guro sa kanilang benepisyo. Dito natalakay ang performance-based bonus para sa taong 2022 kung saan pinawi ng DBM ang pangamba ng mga guro at iginiit na magpapatuloy ang pagbibigay ng naturang benepisyo sa kabila ng pag-i-issue ng EO No. 61 na nag-uutos na i-review ang Result-Based Performance Management System at Performance-Based Incentive System. Iginiit ng DBM na nakikipagtulungan na sila sa DepEd para mapabilis ang pagre-release ng PBB para sa taong 2022. Kaugnay naman sa hirit na taas sahod ng mga guro, sinabi ng DBM na may nakalaan ng pondo para rito sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Isinasagawa na raw sa ngayon ang mga pag-aaral ukol sa compensation at benefits ng mga guro para sa competitive, matatag at patas na pay structure para sa government employees. Naipresenta na rin daw kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opsyon sa layuning ito at patuloy pang isinasapinal ang petsa ng pagpapatupad at irerekomendang rates. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.